Meron pong dalawang prominent views kung kailan nag-start ang Church ng Panginoong Hesus. Ang isang view po ay even bago pa ang New Testament. Since tinatawag po si Abraham na ama ng ating pananampalataya, then lahat po ng believers na sumunod sa yapak niya ay tinuturing nilang kabilang sa church. Under po sa view na ito, may mga naniniwala pa nga po na ang church ay nag-start na even as far back as Adam and Eve. Yung iba naman po kino-consider si Abel since siya po yung unang nabanggit dun sa Heroes of Faith. Sa kabilang banda, may mga naniniwala din po na nagsimula ito sa Day of Pentecost dun sa Acts chapter 2 nung bumaba po ang Holy Spirit dun sa mga followers ng Panginoong Hesus at nag-speak in tongues sila. Pareho pong maraming godly at mahuhusay na Bible teachers ang magkabilang panig na ito. And pare-pareho ko po silang nirerespeto. Pero sa video po na ito, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ako naniniwalang ang church ay nagpasimula sa mga pangyayaring mababasa dun sa Acts 2. Pag-usapan po natin ang kapanganakan ng church at ang 5 dahilan kung bakit ito nangyari sa Acts 2. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ine-expect ko po na nabasa nyo na ang Acts 1 to 2. Pero kung hindi pa po, mas maganda kung ipopost nyo muna yung video na ito at basahin yung dalawang chapters na yon para smoother po yung usapan natin. A little longer than a few minutes later. So wala po akong against sa kabilang view. Hindi ko po sila tinuturing na mga kulto, malibang magkaiba yung paniniwala namin sa kaligtasan. Mga kapatid pa rin po sa Panginoon ang turing ko sa kanila. Pero bakit nga ba ako naniniwalang sa Acts 2 isinilang ang iglesia? Since ang church po ay sa Panginoong Hesus, simulan po natin sa Kanya. Sa recorded earthly ministry po ng Panginoong Hesus, 2 beses lang po niyang binanggit ang salitang church. Yung isa po ay doon sa Matthew 18 verse 17. Ang sabi po ng Panginoon doon, kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Wala pong time reference dyan. Nagbibigay lang po ang Panginoon ng instruction pagdating sa gagawin kung may kapatid na nagkasala. Yeah, that's not here. Sorry. Yung isa po ay mababasa naman natin sa Matthew 16:18. Ang sabi po ng Panginoon, at ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Diyan naman po, malinaw na ang iglesia ay itatayo pa lang ng Panginoong Hesus. Kung existing na po ang church bago pa yan, mali po yata ang tense na ginamit ng Panginoon. Dapat po yata ang sinabi niya, nakatayo na ang aking iglesia. Good grammar is essential, Robin. Thank you, Ben. You're welcome. Mahalaga din po ang confession ni Peter sa Matthew 16:16 kasi dun po sa confession na yon na ang Panginoong Hesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, doon po itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Hindi po natin mababasa ang confession na yan sa Lumang Tipan. Can I help you find something, sir? Now, hindi ko po kine-claim na foolproof argument ito. Hindi ko po sinasabing wala na tayong dapat pag-usapan. No? Kasi hindi naman po sinabi dun sa Matthew 16 kung kailan exactly nagsimula ang church. Ang nabanggit lang po dun sa mga talata or sa talata ay kung saan ito itatayo ng Panginoon at saka yung time frame nito, which is future pa. Kaya kailangan pa rin po nating tumingin sa iba pang mga arguments para patunayan kung bakit sa Acts 2 nagsimula ang church. Si Luke po ang pinakaunang church historian. Ang sinulat niya pong Book of Acts ang pinakaunang sulat kung saan mababasa po natin yung history at saka yung expansion ng church. Sa Book of Acts, 24 times na binanggit ni Dr. Luke ang salitang church. Pero interestingly, never niya itong binanggit sa Gospel of Luke. Bakit po kaya? Since maingat po sa pag-record si Luke ng kanyang historical account, hindi po ito basta-basta pwedeng i-dismiss ng iba at sabihing hindi nakikita ni Luke na essential itong banggitin. Lalo pa po kung yung susunod na bahagi ng letter niya ay maraming sinasabi tungkol sa church. Ang sabi nga po mismo ni Luke sa Luke chapter 1 verse 3, di ba? Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo.
isang maayos na salaysay. Masasabi po ba nating maayos o orderly account yung isinulat ni Luke kung nakaligtaan lang niyang banggitin ang church sa gospel tapos bumawi siya sa Book of Acts? I completely forgot. Significant po ito dahil pinapakita po nito na dun sa careful, orderly account ni Luke, wala pa po ang church sa panahon ng gospel narratives. Ang baptism of the Holy Spirit po ay mahalaga sa existence ng church dahil ito po yung baptism na naglalagay sa isang mananampalataya sa katawan ni Kristo. Ito po yung katotohanang pinapakita sa atin sa 1 Corinthians 12 verse 13. Ang sabi po, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Dahil po dyan sa baptism ng Holy Spirit, nagsimula ang church. At ang bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesus hanggang sa panahon natin ngayon ay nagiging bahagi o idinadagdag ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Ngayon, kailan po ba nagsimula itong baptism of the Holy Spirit? Tingnan po natin sa Acts 1 verse 5. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. At kailan po natupad itong sinabi ng Panginoon sa kanila? Tingnan po natin sa Acts 2 verse 1 to 4. Ang sabi po doon, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Ang purpose po ng baptism of the Holy Spirit ay para mabuo ang isang katawan ni Kristo, gaya po nung nabasa natin earlier dun sa 1 Corinthians. Hindi po ito nangyari sa earthly ministry ng Panginoong Hesus. Malinaw po na nabasa nating nangyari ito pagkatapos ng ascension ng Panginoon, specifically sa Acts 2. Nung kinukwento po ni Pedro sa mga kapatid sa Jerusalem yung pagdalaw niya kay Cornelius, may importanteng bagay po siyang nabanggit. Basahin po natin. Ang sabi po sa Acts 11 verse 15, Then, as I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as He did on us at the beginning. Pansinin niyo po ang salitang at the beginning. May pinopoint out po si Pedro na nagsimula. At yung simula na yun ay parehas dun sa nangyari kay Cornelius. Yung bumaba sa kanila ang Holy Spirit. So ang tinutukoy pong simula ni Pedro ay walang iba kundi yung baptism of the Holy Spirit. At gaya po ng pinaliwanag ko kanina, ito po ang simula ng iisang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia. Ang last argument ko po ay appeal sa term na ginagamit natin for the early church. Kung ang church po ay nag-e-exist na sa Old Testament times pa lang, then napaka-inconsistent po na tawaging early church yung church na mababasa natin sa Book of Acts. Di po ba? Okay, that makes sense. Dapat yung mga Old Testament believers ang tinatawag nating early church. Pero bakit every time na binabanggit ang early church sa mga nababasa ko, lagi po nitong tinutukoy yung Acts churches? Well, simply kasi doon po nagsimula ang church. Salamat po sa pagsama sa akin sa pag-aaral na ito. Kung may kilala po kayong medyo lito or curious din kung kailan ba nagsimula ang iglesia, i-share nyo lang po ito sa kanila. May mga susunod pa pong pag-aaral tungkol sa iglesia, and kung may panahon po kayong matuto, mag-subscribe lang po kayo para updated kayo pag may bagong video lessons po tayo. Every week naman po akong nagpo-post ng mga lessons. So hanggang sa susunod po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.